Welcome to zip9.com at yung pag-aaralan natin ngayong araw ay kung paano ba mag-subtract ng fractions. Kung napanood nyo yung video on addition of fractions, madali na lang itong subtraction sa inyo dahil halos pareho lang yung proseso. Ang pagkakaiba lang, syempre, pag addition, pina-plus at pag subtraction, mina-minus natin. Pero yung rule halos pareho lang. Excuse me. Okay, so start natin sa unang example, So, 8/15 minus 3/15, So, kung mapapansin nyo itong given natin dito ay ito yung tinatawag natin na similar fractions, Pag similar fractions, piniperform lang natin yung operation ng addition at subtraction dun sa numerator at yung kinokopya lang natin yung denominator. So, ang sagot dito ay 5/15, Ngayon, tama na yung 5/15 kaso usually hinihingi yung pinaka-lowest terms. So, pwede natin i-divide ng 5 both the numerator and the denominator. So, magiging ano yung sagot niya? Magiging 1/3 or 1/3. Okay? Okay, so pangalawang example. What is 3/5 minus 1/2? So, dito naman, hindi tayo pwede magdiretso ng minus kasi dissimilar naman sila, hindi pareho yung kanilang denominator. Sabi natin sa addition of fractions, pag hindi pareho yung denominator nila, kunin natin yung least common multiple. So, ang mga multiples ng 2 ay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Okay, so ang multiples naman ng 5 ay 5, 10, 15, 20, 25, 30, and so on. So, kung maalala ninyo yung sa addition of fractions, yung multiples niya ay ang dalawang numbers, pag nilista mo yung mga multiples, magkakaroon siya ng maraming common multiples, Pero yung kinukuha natin dito yung pinaka-least, yung pinaka-mababa. Ito yung 20 na to, common din silang dalawa, 20. Pero dito yung pinaka-mababa yung 10. So, magiging, ang gagawin natin ngayon is, again, to convert these fractions into fractions, na yung denominator niya ay yung least common multiple, yung 10. So, this is over 10 minus over 10. So, 10 divided by 5 is 2 times 3 is 6. And then 10 divided by 2 times 1 is 5. So, this is 1/10. So, pareho lang ito nung ginawa natin sa addition, So, pag meron kang equivalent fractions, kunin mo yung, pag ito yung LCM niya, least common multiple, divide it by the denominator and then multiply by the numerator. Okay? So, 1/10. Number 3. 6 3/4 minus 1/5. Okay. So, sa solution na to, dalawang pwede dito. Una, i-ignore the 6 first. Kasi ang 3/4 mas malaki siya sa 1/5. So, pwedeng i-ignore muna natin to. Pwedeng i-ignore muna natin tong, okay, hiwalay muna natin yung 6. Tapos, pwede tayo mag-operate or mag-perform ng operation dito sa 3/4 minus 1/5. So, magiging 3/4 minus 1/5. Oh, sorry. Mali. Hindi equal, kasi hindi yan pareho. So, lagay na lang natin sa baba. So, pwede natin sabihin 3/4 minus 1/5
is equal to, ano LCD nito? LCM, 20. Assignment yun na lang yan. Okay, pwede kayo mag-list ng multiples ng 4 tsaka 5 and then you'll see that 20 is the least common multiple. So 20 divided by 4, 5 times 3 is 15. And then 20 divided by 5, 4 times 1 is 4. So, okay. So, magiging ang sagot natin dito is 11 over 20. Pero, may 6 tayo dito doon sa una, di ba? So, pag multiply natin, pag sinabtract natin, ang matitira dito sa 3/4 minus 1/5 is 11 over 20. Pero may 6 ka pang natitira doon sa given na to sa 6 and 3/4. Okay? So, ang second method is to convert first. Ito medyo mahaba itong method na to. To convert yung mixed fraction into improper fraction bago ka mag-subtract, ano? So pareho ito doon sa ginawa natin sa sa addition, ano? Sa addition naman, whole numbers muna bago yung fractions, ano? So 6 and 3/4, paano natin i-convert ito into improper fraction? So magiging iba ito doon sa una natin ginawa sa baba. Iba ito dito. Ito kasi, kinukuha mo yung equivalent fraction ng 3 over 4. Na ang denominator ay 20. Ito naman, kino-convert mo siya sa improper. So, ang method is divide and then times. Ito naman, times and then plus. 6 times 4 plus 3. Okay? So, magiging equal to over 4 pa rin ito kasi fraction ito eh. Dapat kung ano yung denominator dyan dito, ganun din dito. So, 6 times 3, 6 times 4 plus 3 is 27 over 4. So, magiging 27 over 4 minus 1/5. Ano? So, over 20 pa rin yan dahil 4 tsaka 5 pa rin naman, di ba? So, 20 ang kanilang denominator ng dalawang fractions. So, 20 divided by 4, 5. 5 times 27. Ang 5 times 20 is 100. Tapos 5 times 7 is 35. 135, tama? So 5 times 20 is 100. 5 times 7 is 35. Tama tayo. So 20 divided by 5 is 4. So maging 131 over 20. So ito similar na sila, no? Yun pala, no? Nabanggit ko rin to sa addition of fractions. Kaya natin siya kinukuha yung LCM para yung decimal or fraction maging similar. Kasi, di ba pag similar na pwede na tayong diretso mag plus or minus. Okay? So, pinaka-last na gagawin natin is to convert this into mixed fraction, which is 131 divided by 20. Madali lang ito, no? 6 over 20 is 120. 6 and 11 over 20. So, kung titignan nyo yung earlier part ng video, ang sagot dun kanina ay 6 and 11 over 20 rin. So, magiging equal to 6 and 11 over 20. Para wala silang dalawa, no? Mas mahaba nga lang to. Okay? Although na convenient yung isa, pero may mga cases na kailangan yung gamitin na pareho yung i-convert into improper fraction. So, dapat pa alam nyo pareho yung method. Ano? Siguro sa susunod na part, pagkakaroon ng part 2 itong subtraction of fractions, tignan natin kung paano natin gagamitin yung pag-convert nito into improper fractions. Ano? So maraming salamat at sana meron kayo natutunan sa video na to. See you in the next tutorial.